Hello ma'am, good afternoon. Okay. So bali nga ituturo ko naman po sa inyo kung paano naman po mag-inventory sa POS namin. So bali login tayo sa ating admin account, login, yan. Tapos 3 dots, then standard inventory. Kung wala pa nakaset na standard inventory po dito, pumunta po muna tayo sa settings. Then, advance. Scroll down, hanapin po natin dito si inventory management. Click natin. Kung naka-disable siya, i-select po natin sa standard inventory. Ano po? Pag naka-disable po kasi siya, ma'am, ganito yung mangyayari. Di sa product item, so pag mag-edit tayo dito, may edit natin dito. Ganun po yun. Kasi disable muna siya para makapag-edit tayo dito ng mga costing, tapos stock natin. Pero, for example, ma'am, no, nakaano po siya. Pagpalagay natin dito sa others na lang. Lagay ako sa others, yan. Lagay ako dito eco post, then yung presyo niya 200. Then lagay na rin ako ng costing 100. Then wag ko na lagyan ng stock, then lagyan ko ng warning quantity, pwede naman, or kahit wag na kayo maglagay ng warning quantity. Ano po? Then save po natin siya. Then pwede niyo i-click yung stop sale pag zero na po ano. Yan. So ito po kasi ma'am, yung stock quantity kaya hindi ko nilagyan is para pag may stand under inventory makapag-purchase tayo. Save po natin. Yan. Na-save na po siya. Ngayon, pag natapos na natin i-encode lahat ng items then wala siyang inventory or walang stock, punta tayo sa advance, isi-switch natin siya sa inventory management. Gagawin natin yung standard inventory. Click po natin yan, then okay, then back, 3 dots again, then punta tayo sa standard inventory. Ngayon, sa standard inventory, may mga features dito na pipilapan natin. Number 1, inventory warehouse. So, add lang tayo kung ano yung pangalan ng warehouse nyo. O kaya kahit pangalan na lang po ng store nyo. So, meron ako na save dito. Ayan. Save lang natin. Then, back. Inventory vendor. Ibig sabihin kung sino po yung supplier nyo. So, meron na po ako napilapan dito. So, pipilapan natin yung contact, phone, address, email, then yung vendor. Then, wag natin kalimutan i-save. Dapat lahat po may ano po yan. May mga details. Back po natin. Then, pangatlo na po is pwede na tayo mag-purchase. Purchase inventory, then choose. So, hahanap tayo dito ng items. For example, doon sa others kanina, pwede tayo mag-multi-select, no? For example, sa others, nag-select ako ng EcoPost, lalagyan ko to ng stocks. Then sa snack, sa Pudgy Bar, pwede rin. Then, kahit ilan mo pwede, multi-select din. Click lang po natin tong check dito na white sa may right side, upper part. Click natin. Then, makikita natin dito, wala pa silang stock. Ngayon, click natin EcoPost. Magpo-purchase tayo ngayon ng 1,000 stocks. Then, confirm. Itong price na to is yung costing. Sa Pudgy Bar naman po, magpo-purchase din rin tayo ng 1,000 pieces. Then, wala siyang price. Pwede na natin lagyan dito ng costing. Pagpalagay natin na 10 pesos. Confirm. So, malalaman natin yung total dito. Magmumultiply yung peso doon sa quantity. Ayan po. So, mapapansin natin yung total. So, maglalagay tayo dito sa remarks na PO, purchase order. Yan. Then, kahit Tagalog, English, pwede naman. Then, wag po natin kalimutan i-save yung ginawa nating purchase inventory. Then, confirm. Then, back po natin. Ngayon, i-analyze natin. Scroll down. Analyze inventory. Click natin. So, mapapansin natin may category dito. Choose lang tayo. Piliin natin si yung others. Then, ito po. Makikita natin sa others, si EcoPost. Kanina, nag-encode tayo, wala pang stock. Ngayon, nagkaroon na siya ng stock na 1,000. Then, dito naman kay Pudgy Bar sa snack. So, meron na rin po. Then, back tayo. So, makikita natin sa operation records, may mga paggalaw dito ng inventory natin makikita. Ano po? Nag-purchase inventory tayo. So, ayan po, ma'am. Ano po? Ayan. So, ganun lang po kadali mag-inventory sa POS po namin, ma'am. Thank you po.